Welcome to another general reading. So, ito walang specific zodiac sign. Kahit na anong zodiac sign nyo, kung nakaka-relate kayo dito. Ang title nito, Story Mo Ba To? Yan. So, yan. Kung bago po kayo dito, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng PM sa aking FB page kung interesado kayong mag-book ng paid personal reading services. A blessed New Year pala sa inyong lahat bago ko makalimutan. Okay. Ang overall energy mo dito hirap ka na pero tinatry mo pa rin. Hirap ka na pero hindi ka basta-basta susuko. Ano? Ayan, kung ano man yung pinag-uusapan natin dito, ano man pong zodiac sign ninyo. So, may nakikita ako, banggitin ko na lang, may Aries dito, may Virgo, meron din Gemini, Libra, Aquarius energy. Ayan, pwedeng kayo yan, or yung mga nakaka-deal ninyo. Emperor. Okay? So, Emperor is about responsibilities. So, nafe-feel ko dito, kahit nahihirapan ka na dyan sa ginagawa mo, no choice ka eh. Kahit napapagod ka na, hindi ka pwedeng sumuko kasi this is your responsibility. Or, wala kang ibang aasahan, kundi sarili mo lang. Or may mga umaasa sa'yo kasi ikaw ay may malaking responsibilidad dito na hindi mo pwede itong bitiwan kahit pagod ka na or gustuin mo man, no? Kumbaga you have no choice kasi ikaw yung in charge dito. Ikaw yung may malaking responsibility dito. They look up to you. Pwedeng mga family members mo yan, or it could be your job, your responsibility as a manager, as a boss, as a father figure, as a solo parent, as a mother, or ikaw yung head ng family, kung ano man yung situation na nag-a-apply sa inyo. Since this is just a general reading, so take only what resonates. Okay? So, yun nga, like I told you, pwedeng you are an Aries, a Virgo, or a Gemini, Libra, Aquarius, or yun yung mga nakaka-deal mo rito. Okay? And there is something na kailangan mong meron ka pinagdadaanan, yan. Bukod sa may pinagdadaanan ka mag-isa, ayan, the Hermit. Meron ka ditong something na pinagdadaanan, and mukhang mag-isa ka lang dito sa kinakalbaryo mo, sa pinagdadaanan mo right now. Okay. Pero huwag kang mag-alala kasi itong pinagdadaanan mo, this will make you wiser and stronger in the end. Okay? Mas magiging matigas ka, matatag ka. Imaginein mo, kakayanin mo yan. Kakayanin mo yan, kinaya mo yan mag-isa. Dahil hindi ka nag-give up. Hindi ka sumuko, hindi ka nawalan ng faith, no? Hindi ka nawalan ng ano ba tawag dito? Hindi ka nawalan ng lakas na loob kahit mahirap yung pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo dyan. And nakikita ko dito na magbubunga ng maganda sa'yo yan. May reward ka for sure na makukuha. So, nakikita ko dito meron din ako nakikitang meron kang ina-analyze dito si King of Swords, no? So, this is a major decision na kailangan mong gawin. Pwedeng may kinalaman sa career mo, sa pamilya mo, basta anything na mabigat na decision to make. Major siya. Major concern, major na decision to, major na sitwasyon na kailangan mong pag-isipan ng mabuti bago mo bitiwan yung desisyon mo. Hindi kumbaga ito ay something na hindi pwedeng bara-bara lang.
Hindi pwedeng madaliin. Kailangan i-analyze mo mabuti. Pag-isipan na mabuti. Ano? But overall, nakikita ko, in terms of financial, you are well. Kasi you have the Four of Pentacles. This is a card ng stability. 4 na coins. Balanse siya. So, balanse. Pagdating sa mga kalagayang pinansyal, sa material, mukhang okay naman. Hindi ko nga lang alam ano ba itong pinagdadaanan mo na something na mahirap. Na kumbaga, halos susuko ka na. Pero hindi ka susuko dyan eh. Okay? So, parang may hinihintay ka rin. Kasi 9 of Wands is also a card ng pagiging anticipation. Paghihintay. Kung meron ka mang hinihintay. Preparation din yan. Kumbaga, wag kang maging kampante. Parang kumbaga, any moment, naghihintay ka na pwedeng may darating sa'yo ganito, ganyan, or in-expect mo anytime, pwedeng may mangyari na ganito. Ayan. If worst comes to worst, yan yung mga ganyan. Parang, hinahanda mo na rin yung sarili mo dito. Kumbaga, preparation. Anticipation, preparation. Sa kung ano man yung mga pwede pang darating sa iyo or ibabato sa iyo. Yan. Okay? So, ano yung possible outcome? Wow, you have the Chariot. So, pwede may Cancer energy. Wow, nakikita ko you will succeed with the Chariot card. Yun yung nakikita ko dyan. Kung ano man to pinagdadaanan mo na to, malalagpasan mo yan. Kagaya nung sinasabi ko, this will leave you wiser and stronger in the end. Ayan, no? Ang ganda. Ang lalaki, +1 sa wisdom mo to, experience. Ayan, ang laki na matututunan mo dito with the Hermit card and Hierophant. Mas magiging enlightened ka na, mas magiging aware ka, mas wise ka, mas magiging matalino ka, matatag ka. Alam mo yun? Yun yung magiging effect nitong mga dinadanas mo or pinagdaanan mo or pinagdaraanan mo dyan. Ayan. Pero malalagpasan mo yan. Ayan, no? Positive outcome. Bakit ko nasabi? Wheel of Fortune. Kung meron mang pagbabagong darating sa iyo in the future, magiging maganda yun. Ito yung mababaliktad yung sitwasyon mo. So, kung dati nandun ka sa alanganing position, sa hindi magandang position, sitwasyon, kalagayan, in the future, ayan, Wheel of Fortune. Ikaw naman yung magiging okay. Ikaw naman yung malalagay sa maswerte o mas better na position or sitwasyon. Okay? O, diba? Basta wag ka lang sumuko dito at maging prepared ka sa kung ano ba yung mga susunod na darating or pwedeng ibato sa'yo ng ni universe. Okay? Maging matatag ka lang. At marireach mo rin yung successful na outcome dito with the Chariot. Dahil mas pinili mong labanan or maging matatag kaysa mag-give up ka. Kasi itong Chariot, ito ay choices eh. Parang si King of Swords din yan. Di ba sabi ko nga parang may ina-analyze ka dito kanina. At mukhang hindi ka naman magkakamali dun sa magiging choice mo, sa desisyon mo. Kasi ito, yun yung magdadala ng success sa iyo and ng positive outcome. O diba? So ayan. Sana naka-resonate kayo. At kung nagustuhan nyo naman na to, don't forget to like and share. Blessed New Year po sa inyong lahat. Kita-kits po sa next reading natin.